Isa sa mga katanungan pag nag-solar po kayo is binibigyan nila yung electric bill nila na ganito, 5K yung bill ko monthly, anong pwedeng setup. So, sa pag-build kasi ng solar is marami kang option, then marami kang consideration. Number one na consideration is meron kang ang bill nga 5,000 pesos pero ano yung mga appliances na ginagamit mo doon? Like, for example, yung mga malalakas kumain or high-powered na mga devices is, example is yung water pump. So, the water pump na isang HP, kakaroon ka ng 1,000 watts above niyan. Tapos, air condition. Since may kailangan ka na motor, yung air condition para magparan yung condenser or magpalamig yung ano. So, magdodraw yan ng current. So, hindi constant yung current niyan. Lalo na pag hindi pa inverter yung air condition nyo. Kaya nagsilabasan ngayon yung mga inverter type na appliances para nga mas efficient yung pagkukuha ng kuryente. Then, aside nun, kung sabihin mo na 5,000 yung bill mo, hindi siya enough supporting na ganito yung solar setup mo. Kasi nga, yun yung sinasabi natin, marami tayong types of appliances na may high current drawing tsaka yung mga constant lang like yung mga wifi, yung laptop, PC, yun mga constant current yun eh. Pero pag merong motor or yung mga elevator, yun, mga high current yun eh. So, yun yung i-consider mo. Kasi, pag sinabi mong magso-solar ka sa bahay, hindi lang yung solar panel yung i-consider mo. Pati rin yung, ito palang solar panel is, yung pinoproduce niya na kuryente is DC or direct current. Ibig sabihin, may polarization yon, may plus tsaka minus. Yung ginagamit natin sa appliances sa bahay is AC. Tinatawag nila alternating current. Kaya nga, pag sinabi nyong solar panel, i-feed nyo sa appliances na AC, hindi yan pwede. Kaya dito na pumapasok yung mga inverters. So, may hybrid inverter, may on-grid inverter, may off-grid inverter. So, tatlong klase yon. Yung unang nagsilabasan is the grid tie. So, kailangan kung gusto mo lang, yung mga grid tie is kailangan mo pa rin ng AC power galing sa distribution. So, sila yung parang yung objective sa solar setup na yon is i-offset mo lang yung electric bill mo. Like, for example, yung 10 kilowatt yung ginagamit mo araw-araw, tapos yung solar grid tie mo is kayang 5 kilowatt. Sa daming factor niyan, may oras na tirik yung araw, malakas yung harvest, meron ring starting tsaka ending. Yung mga start of the day, end of the day, midday. So meron lang tayong mga window time or harvest time na peak doon sa ano. So, yun yung grid tie. Yung off-grid naman is yung kailangan mo ng battery. Mas malaki yung mga appliances mo, ibig sabihin mas kailangan mo ng malaking baterya. Sa baterya pala, may iba-iba. May 12 volts, may 24 volts, may 48 volts. So, doon. Tapos, yun lang yung voltahe. How about the capacity? It is measured sa ampere hour. Kaya meron tayong tinatawag na 100 ampere hour, 200 ampere hour, 300 ampere hour. So, i-times mo yon sa voltahe mo. Like 12 volts, tapos 300 ampere hour. Meron kang nasa roughly 312 times 314. So, yun. Yun yung power ng battery mo. Like, kilowatt na yun. So,
imaginein mo na lang, i-calculate mo talaga yung mga appliances mo. So, hindi siya komplikado, guys. Like, basic lang is, yung objective ko pala sa pagsosolar sa bahay is, hindi ko siya isasakay lahat ng appliances ko. Isasalbar ko lang, yung objective ko kasi is for brownout protection. Tsaka, power electricity cut off na rin. So, dalawa lang. Hindi ko siya fully isolarize kasi nga pag fully isolarize mo tapos ganito yung load mo, gagastos ka ng around 300,000. Kaya mo namang gastusin, i-maximize mo yung 100,000 pesos na the same objective, i-protect mo yung mga, prioritize mo yung mga appliances na during brownout. So, hindi mo talaga kailangan mag-overkill sa solar panel, solar energy. So, pag sinabi mo kasing libre na yung kuryente, actually, hindi siya libre. Para kang nag-loan. Nag-loan ka ng solar setup, tapos i-divide mo yung monthly bill mo kung kaya mong i-zero out. Then, kung ma-zero na yon, that means ROI ka na doon sa solar setup mo. ROI means return of investment. Doon na talaga mag-start yung free energy. Pag na-zero out mo na, instead of gastusin mo, pambayad mo sa Veco, Meralco, yung 5,000. So, yun. Kung gumastos ka ng 100,000, i-divide mo to 5,000. So, that's 20 months. 20 months equals almost 2 years used sa solar setup. Yung challenge dyan is wala bang aberya yung solar setup mo. Lalo na marami kasing factors pag sinabi mong magbibuild ka ng solar tapos karga ka lang ng karga. Ganito yung dimension na binild mo. Tapos nagdagdag ka ng heater, electric stove, motor. Kasi nga, kala mo libre. Yun, na-overload mo yung inverter. Kasi na-overstress. In which, posibleng masira yung inverter, not only battery rin, and also wirings. Lalo na pag substandard yung ginamit ng size ng wiring. So, make sure na gagamitin nyo yung saktong size ng wiring. Saan ba pinakamainit na wire? Yan po yung sa battery papunta sa inverter. During charging and discharging. Kaya, nung nag-isip ako, first setup ko kasi is 12 volts. Tapos, 300 ampere hour yung battery ko. Tapos, yung load ko. Nung nag-draw, sinakyan ko ng aircon. Sabi ko, uy, mainit tong wire. Kasi nga, yung aircon namin pag load pa lang almost 1 kilowatt. Yung 2 kilowatt ko na inverter, hindi naman siya na overload. Pero, yung kapal ng kable sa 12 volts, kasi mas lower the voltage, mas mataas yung, or malaki yung kable mong gagamitin. Kaya kung mag 12 volts ka, ibig sabihin malaki yung kable yung kailangan mo. Kung 24 volts, malaki pa rin pero hindi siya ganun ka demanding as the 12 volts. Kung may 48 volts ka, mas okay yung kable na. Kaya yun yung kagandahan pag higher the voltage, higher the capacity, yun nga. Pero yung setup mo, mahal pa rin. Battery pa lang, nasa 50 mil. Lalo na yung inverter. By the way, yung inverter, ang dami ngayong branded, ang dami rin na generic. So, depende na rin yun sa inyo. Pero as long as doon kayo mag-guide doon sa specs ng inverter, like hindi nyo 2,000 watts lang yan, hindi nyo siya i-overload, hindi nyo sasakyan ng motor, ng high drawing current ng mga appliances, okay naman yun. Stable, just make sure na within the specific operation, yung specs nyo. Kita ko nga, ang dami ngayong nagsiset up, overkill. Parang
end of the world na yung setup nila. Ganda ng investment kasi pag nag-solar ka, pwede kang mag-electric vehicles. Alright. So, ganun lang. Simple lang siya. Pero yun, tama. So, hindi talaga pwedeng bill lang yung babasehan mo sa pag-setup ng solar. So, ilista mo yung lahat ng appliances mo with their specific wattage. Then, with specific, dun sa katabi nun, lagay mo ilang oras mo siyang gagamitin. Like for me, I use the air condition 4 hours sa afternoon, 4 hours in the evening. So, total of 8 hours. Kaya pa naman ng battery ko na 24 volts, 300 ampere hour. Pero, in between, nagte-charge pa siya. So, para maka-recover. Like, I run the aircon from 12 noon to 3 p.m. Tapos 3 p.m. hanggang 4 p.m. may 1 hour charging pa siya. So, mag-recover like that. Then, aircon ulit alas 8 ng gabi hanggang alas 12. So, ganun lang yung pagka-calculate. Hindi siya based sa sinabi mo nga bill. Kasi pag sinabi mong bill, napaka-lawak niyan. Kailangan yung discuss yan. So, wag na wag yung substandard yung pagsiset up sa solar. Ang risk ng overload is pwedeng masunog yung setup kasi nga yung mga wiring or yung mga appliances or yung mga inverters is pwedeng sa heat, mainit rin talaga siya yung setup nyo. Kaya careful lang sa mga nagsa-solar setup dyan. Alright.